Tayo po dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung meron ho tayong technical error doon sa mga verses na ating binasa, it's supposed to be verses 26 hanggang verse 38. At hindi ho nasama yung verse na gusto ko ho talagang bigyan ng highlight sa ating pag-aaral ngayong umaga, which is verse 37. Ang Luke chapter 1 verse 37 ay isa sa mga talata na madalas na nating nababasa, naririnig, at maaring meron ho sa inyo ay may sticker na nakadikit sa salamin, sa sasakyan o saan mang parte ng inyong tahanan. At ito ang sinabi ng Luke chapter 1 verse 37, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. Or sa English ay mas familiar ito, for with God, nothing shall be impossible. At dito ho, gusto kong makita ho natin sa pag-aaral natin ngayong umaga ay ang Diyos na pinapakilala ng Kapaskuhan ay ang Diyos na soberano. Well, paghupas ko at tingin ho na 11 days na lamang ay nahandon na ang ating selebrasyon ng isa sa pinakamalaking holiday sa buong Pilipinas. Actually, pinakamatagal. At sabi nga nung iba, September pa lang ay Pasko na. At kung ipupush talaga ay hanggang Chinese New Year ang celebration. So, kalahating taon madalas. At nahado ng joke na kapag bununtong na ang Burr months, ay maririnig mo na si Jose Marichan at yung mga pamilyar na tugtugin na kinalakihan ng marami sa atin. Well, ang Kapaskuhan ay paraan at panahon na kung saan pinapakita ng marami yung pagmamahal sa isa't isa, kaya nahadon yung pagreregaluhan natin sa isa't isa. Meron namang pinapakita yung kanilang kagustuhan na i-celebrate ito sa pamagitan ng iba't ibang mga palamuti. At nahandon yung mga Christmas decors. At meron pang mga natataguri ang mga Christmas villages na kung saan halos nagkakasundo ang mga magkakapitbahay na talagang nahandoon yung paglalagay nila ng iba't iba at napakagaganda at gagara na mga palamuting pamasko. At nahandoon ang mga Pilipino ay kilala sa pagsusumikap na ipakita o i-display ang iba't ibang mga bagay pagdating sa Kapaskuhan. Pero as I've said, ngayong umaga hong ito ay gusto kong tingnan natin ang salita ng Panginoon pagdating sa Kapaskuhan or particularly sa kapanganakan ng ating Panginoong Sukristo. Anong pinapakita nito tungkol sa Diyos ng Pasko? Sinong Diyos, anong klaseng Diyos ang ipinapakilala ng salita ng Panginoon? So ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. The story of Christmas is a clear display of the sovereignty of God in doing His will to accomplish His saving plan for the glory of His name. Or sa Tagalog, ito po yun. Ang kwento ng Pasko ay isang klarong pagpapakita ng soberanya o pagiging soberano ng Diyos sa paggawa ng Kanyang kalooban upang matupad ang Kanyang planong pagliligtas para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. So to put it plainly, ang gusto kong makita ho natin ngayong umaga ay ang soberanong Diyos ng Pasko. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, patuloy naming pinupuri ang iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Lord, anuman ang kalagayan namin, ay karapat-dapat ka pa ring purihin. Kami man ay may kalusugan o karamdaman, may kakapusan o kapunuan, hindi nagbabago ang katotohanan na ikaw pa rin ang Diyos na sa amin ay lumalang. Ikaw pa rin ang Diyos na tapat at mabuti. Ikaw pa rin ang Diyos na sa amin ay nahabag at nagbigay ng iyong bugtong na anak, na karapat-dapat purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat pag-alayan ng aming mga sarili bilang haing buhay. Kaya o Diyos, dalangin po namin lalo na ngayon sa panahon ng pag-aaral ng iyong salita, tulungan mo nawa kami, O Diyos. Tulungan mo po ako bilang mangangaral na maipangaral ito ng may kaliwanagan sang-ayon sa iyong kalooban at sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. At tulungan mo rin po ang bawat isang makikinig. Buksan mo po ang aming mga mata upang makita namin ang mga kamangha-manghang bagay mula sa iyong salita. At Lord, hindi ito maging
lamang, kundi ito'y maging mga katotohanan na magporma, maghubog ng aming mga pamumuhay, ng aming mga pananaw at paniniwala, at patuloy na magbigay sa amin ng liwanag o direksyon sa aming paglakad sa araw-araw. O Diyos, mahabag ka rin po nawa sa mga naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Kami tumitingin sa iyo na maaari at kaya magligtas ng mga makasalanan. Banalin mo ang iyong mga mananampalataya. Patuloy mong patibayan ng iyong iglesia. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Walang atin hong passage na binasa isang pamilyar at madalas na kwentong nababasa or maaaring napapanood sa mga pelikula at sa mga animations na lalo na sa kapanahunan ng Kapaskuhan. And this is not the first time that we studied Luke chapter 1, particularly this passage. Naalala ko, nireview ko yung mga dati nating mensahe ng Kapaskuhan. I believe it was 2022 na nagkaroon din tayo ng pag-aaral mula sa Luke chapter 1, this exact passage. Nevertheless, gusto ko ho na tignan natin muli ang passage ho na ito at gagaya nga nung sinabi natin kanina na ating mapagmasdan to behold the God of Christmas. Well, madalas kapag sa kwento ng Pasko, nabibigyan ng highlight ang iba't ibang mga karakter. Nandiyan si Mary, nandiyan si Joseph, nandiyan yung kalagayan ng mga hayop doon sa manger na kung saan inilagay doon sa labangan ng mga hayop ang ating Panginoong Sukristo, or even yung kwento ng wise men. And by the way, hindi ho 3 hari ang nagsidalaw. Hindi natin alam kung ilan yung dumalaw. Ang sabi na ng Biblia ay mga pantas na tao ito. At meron silang dalang 3 klaseng regalo. They may be 3 or 2 or more. At sigurado lang higit sila sa isa. So these are wise men. And by the way, a little detail sa scripture, hindi sila nung dumating yung wise men, ay wala na sa manger. Wala na sa kulungan ng hayop. Nung dumating yung wise men, ay nasa bahay na sila Mary at si Joseph. And more or less 2 years old na si Jesus. Kung yung naalala, pag-alis ng mga wise men na pagtanto ni Herod, niloko siya, hindi bumalik sa kanya yung mga wise men. At ilang taong mga bata ang pinapatay ni Herod? Lahat ng lalaking bata sa Jerusalem, 2 years old pababa. So that means hindi na sanggol yung kanilang nahanap. So ilang panahon na rin ang lumipas. So those are just some details. Nevertheless, sa dami ng mga karakter na pwede natin bigyang pansin, siyempre, ang pinakasentro nito ay ang ating Panginoong Sukristo sa kanyang pagkakatawang tao. Pero dito, particularly sa passage na ating binasa, ay gusto kong tingnan natin, hindi ang anghel, hindi rin si Maria, hindi rin si Elizabeth o si Zacarias. Walang iba kung hindi ang Diyos ng Biblia. So we will go through these passages and we will, I believe, 5 important truths about the God of the Scripture. Not 5, but 4 important truths about the God of the Scripture, about the God of Christmas. So simulan natin sa verse number 26. Verse number 26, Luke chapter 1. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, nang ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. So ika-6 na buwan ho na ito ay hindi ay June dumating. Kasi ang 6th month ay ang buwan ng June, no? Hindi ito tumapatungkol sa ika-6 na buwan ng taon at iba yung kalendaryo na gamit nila noon, pero ang tinutukoy nito ay ika-6 na buwan sa pagbubuntis ng kamag-anak ni Maria na walang iba kung hindi si Elizabeth. Ang sabi sa Luke chapter 1 verse 23, if you remember, merong saserdote doon sa templo na si Zacarias, naglilingkod siya sa templo, ang kanyang asawa ay si Elizabeth, at ang mag-asawang ito dinescribe ng Bible bilang matuwid na mag-asawa, naglilingkod sila sa Diyos, pero merong problema. Sila ay walang anak, sila ay matanda na, at si Elizabeth ay baog. At bumisita ang anghel ng Panginoon kay Zacarias at sinabi ng anghel na magbubuntis si Elizabeth at ang ipapangalan doon sa kanilang anak ay John. At that is none other than John the Baptist. And by the way, hindi siya baptist by religion, kakagaya ho natin. Ang punto ho ay ito, unang nagbuntis si Elizabeth. At ang sabi ng salita ng Diyos sa Luke chapter 1,
Verse number 23, nang matapos na ang araw ng kanyang paglilingkod si Zacarias, nandun siya sa templo, stay in si Zacarias sa templo eh. Nung natapos na yung paglilingkod, ano nangyari? Siya'y umuwi sa kanyang bahay, verse 24, pagkalipas ng mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth, siya ay nagtago ng ilan daw? 5 buwan na nagsasabi. So merong sinabi si Elizabeth at pinuri niya ang Diyos na nagbukas ng kanyang bahay bata. So 5 buwan nang buntis si Elizabeth, and then pagdating sa verse 26, anong sabi? Nang ika-6 na buwan. So ika-6 na buwan ho na ito ay di ika-6 na buwan ng taon, kundi ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. At makikita rin ho natin sa verse 36, binasa natin kanina, Luke chapter 1 verse 36, sinabi ng anghel kay Maria, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin ng isang anak na lalaki, bagamat siya'y matanda na, ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. So we're just pointing out that this is not June, the 6th month of our year, kundi ito ay ika-6 na buwan sa pagbubuntis ni Elizabeth. Now, ang gusto kong unang makita ho natin dito ay ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay soberanong Diyos maging sa maliliit na detalye. Ang Diyos ay soberanong Diyos maging sa maliliit na detalye. Let's go back sa verse number 26. Nang ika-6 na buwan na sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel, saan niya sinugo? Sa bayan ng Galilea na tinatawag ng Nazareth, verse 27, sa isang biriheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose na mula sa sangbahayan ni David, ang pangalan ng birhen ay Maria. And again, napakaraming details. Para lang ho mas makuha niyo yung appreciation natin dito, ang Mary ay isang pamilyar o common name sa lugar na yon ng Israel. Maraming Mary sa Bible. Merong Mary Magdalene, merong Mary Mother of Jesus, merong Mary na mother ng ibang mga apostol. Maraming Mary sa Bible. I'm just pointing out na common name ang Mary. Parang si Brother Paul, nung ako ay high school, meron akong katukayo na ang pangalan din ay Paul. At sa ibang section, guess what? Meron din ang pangalan ay Paul. Ako lang yung mas pogi. Sabi ng nanay ko. Pero maraming Maria sa Bible, pero dito, naging very particular. Sinong Maria? Well, yung taga Galilee. Well, baka maraming Maria sa Galilee. Well, yung taga Nazareth. Well, baka maraming Maria sa Nazareth. Well, ang sabi ho dito, yung birhen. Well, baka maraming Mariang birhen sa Nazareth noong time na yon. Yung esposo na, naka-espouse na siya, naka-betroth na siya sa isang lalaki. Well, baka naman matsambahan na meron 2 Maria sa Nazareth na merong nang nakatipan na o naka-betroth na sa lalaki at malapit na silang ikasal. Well, naka-betroth kay Jose. And guess what? Ang Jose ay isang common name din. Maraming Joseph sa Bible, maraming Joseph sa nasa, pero particularly tinukoy ito si Joseph, ang sabi sa verse 27 na si Jose mula sa sambahayan ni David. Kung yun naalala, sa Israel ay merong 12 tribes. At merong partikular na tribe, si David is of the tribe of Judah, at ito ay Jose na nasa tribe of Judah na kung saan naka-esposo o naka-betroth itong si Maria na birhen na taga Nazareth na taga Galilee. The details. Ang gusto ko makita niyo ho, ang Diyos ay hindi nag-spin ng globe at then pinunto niya yung kanyang dali. Doon na lang. Siya ay may plano at ang plano ng Diyos ay naka-involve ang bawat detalye, hindi aksidente, hindi nasobrahan ng isang oras, hindi na late ng ilang araw, hindi nagkamali ng address yung anghel, espesipikong tao sa espesipikong panahon na itinakda ng Diyos, and with all these details, ang Diyos ay soberano. Siya ang Diyos ng maibin ng mga maliliit na detalye. Ang punto ito, ang dakilang Diyos ng Biblia ay hindi lamang siya dakilang Diyos ng malalaking mga bagay o mga malaking kaganapan, siya din ang dakilang Diyos at soberanong Diyos na may hawak at may kontrol ng maging maliliit na mga bagay. Minsan,
Tayo'y namamangha sa mga makapangyarihang mga tao na sa salita nila ay nag-iiba ang merkado ng buong mundo. Yung tinatawag na pinakamakapangyarihang lalaki sa balat ng lupa, ang presidente ng Amerika, at minsan isang salita niya lamang ay pwedeng umangat ang market o pwedeng bumagsak ang market. Pero yung napakaliliit na mga detalye, kamakailan lang ay nanood ako ng short documentary about watches, yung mga relo, na kung saan isang relo ay merong more than 600 moving parts na kailangan talaga ng magnifying lens para yung isang tornilyo na napakaliit at napaka wonderful noong mechanism na walang baterya, pero nalilate lamang, may error within 5 to 7 seconds lamang. Walang baterya. Pure mechanics. Nakamangha-mangha yung napakaliliit na detalye. And guess what? Yung merong hawak dun sa maliliit na detalye na yon ay maaaring walang hawak sa merkado ng buong mundo, pero yung may hawak sa merkado ng buong mundo ay maaaring walang pakialam sa maliliit na detalye na yon. Pero ang Diyos ng Biblia, siyang may hawak ng lahat. Mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Alam niya ang lahat ng bagay. Sa Matthew chapter 10 verse 29, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ba ipinagbibili ang isang kusing ang dalawang maya? Ngunit isa man sa kanila ay hindi mahuhulog o nahuhulog sa lupa nang hindi batid ng inyong Ama. Gawin natin mas personal. Kung meron kang alagang lovebirds, nung namatay yun, alam ng Diyos. Kung meron kang alagang aso, kung meron kang alagang hayop, kung meron kang insektong naapakan nang hindi mo namalayan, alam ng Diyos. Sa verse number 30, mamangha tayo, ang sabi, maging ang mga buhok sa iyong ulo ay bilang ng lahat. Yung iba sa inyo, madaling bilangin, pero yung iba, mahirap bilangin. Pero Paul, sa akin, hindi na mahihirapan si Lord, walang bibilangin. Pero bilang ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, please listen. Even yung detalye na hindi man lang natin, sinubukan mo na bang maupo at bilangin? Hindi ako interesado, Brother Paul, na bilangin kung ilan pa. Pero alam ng Diyos. So hindi natin pwedeng sabihin, ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kalagayan, hindi dapat lumabas sa ating bibig, hindi alam ng Diyos ang kinagdadaanan ko. Hindi alam ng Diyos yung nangyayari, hindi alam ng Diyos, hindi alam, no, alam perpekto ng Panginoon. And again, pwede mong sabihin yung impormasyon pero wala naman siyang gagawin. Pero napakaganda sa Panginoon, alam niya at hawak niya. Siya ang soberanong Diyos maging sa maliliit na mga bagay. Ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 30, at kung gayon binibihisan ng Diyos ang mga damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niyang kayong bibihisan o kayong maliit na mga pananampalataya? Again, even yung very mga damo na maaaring pinutol mo noong nakaraang linggo, bawat isang hibla ng damo ay binihisan ng Diyos. At ang punto noon ay kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa pinakamaliit, siya rin ang Diyos na may hawak maging sa pinakamahalaga at pinakamalaking bagay sa buhay natin. Hindi niya lamang basta alam, kundi hawak niya. Ultimo, ang mga bagay na tinuturing natin na tsansa ay hawak ng Panginoon. Ultimo, ang lahat ng mga mithiin at layunin ng tao ay hawak ng Panginoon. Ang sabi ng Proverbs chapter 16 verse 33. Proverbs chapter 16 verse 33, ang pagsasapalaran ay hinagis sa kandungan, ngunit mula sa Panginoon ang buong kapasyahan. Sino nagkakarakrus dito? Ay, diba? Pero ultimo yung pitik na yun. Ultimo yung tubcha ng text. Wala na naglalaro nun. Ultimo yung 1 to 6 ng dice.
lahat ng iyon ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng Diyos. Yes, sa mata natin, maaaring sabihin nating aksidente. Maaaring sa mata natin sabihin nating natsambahan. Maaaring sa mata natin sabihin na nasaktuhan lang. He is at the right place at the right time, or kung masama ang nangyari, he is at the wrong place at the wrong time. Pero pagdating sa Diyos, walang tsamba, walang nasaktuhan lang. Hawak niya to the very details. Ito ang Diyos ng Pasko. At pag tinignan natin at pinag-aralan niyo ho ang kapanganakan ni Kristo, napakaraming pangako ng Diyos na saktong-sakto hanggang sa kanyang kamatayan, saktong-sakto na nangyari. Nasabi nga ng isang mathematician, it is mathematically impossible. Mas mangyayari pang tumama ka sa loto ng 10 beses ng sunod-sunod na jackpot kaysa mangyari sa iisang tao ang lahat ng mga hula na ito. Pero nangyari. Bakit? Dahil ang Diyos ang may hawak sa bawat detalye. Sabi ho ng isang kwento, dahil sa kakulangan ng pako, nawala ang sapatos ng kabayo. Dahil sa kakulangan ng kabayo, nawala ang sundalo. Dahil sa kakulangan ng sundalo, natalo sa gera ang kaharian. Dahil natalo sa gera ang general. Dahil sa natalo sa gera ang general, ay nawala ang kaharian. Nawala ang kaharian dahil sa isang pako. Maliit na detalye. Pero mga kapatid, yung maliit na detalye ay hawak ng kamay ng Diyos. So maaari tayong magtiwala sa Diyos maging sa maliit na mga bagay. Maaari tayong magpahinga sa Diyos maging sa maliliit na mga bagay, hindi lamang sa mga malaking mga events ng ating buhay, kundi sa bawat araw na tayo'y gumigising at maaaring same na lang araw-araw, pero sa mga detalye ng mga araw na ito, ang Diyos na soberano ay may hawak. Hindi natin kailangang i-obsess ang ating mga sarili na subukang kontrolin ang lahat ng bagay. Bakit? Hindi natin kaya. Masyado tayong mahina at masyadong kulang ang ating karunungan at masyado tayong masama para maging in control sa lahat ng bagay. Pero ang Diyos ay marunong sa kanya, perpekto sa kanyang karunungan, perpekto sa kanyang kapangyarihan, at lubos sa kanyang katwiran. At siya ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, Romans 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa, ano daw? Sa ilang mga bagay? Sa malalaking mga bagay? No. Sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang Diyos ay gumagawa. Yes, maaaring masakit, maaaring mabigat, maaaring madilim, pero ito pa rin ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng Diyos to the very least of its details. So tayo magtiwala sa Diyos at pasalamatan natin ang Panginoon maging sa maliliit na mga bagay at sa malalaki. Verse number 28, tuloy ho tayo. Verse 28, lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, again, lumapit ang anghel kay Maria at sinabi, magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasayo. Verse 29, subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Now, baka mamaya ay nai-imagine nyo si Mary, biglang lumabas ang anghel, tapos, oh, no. Ang sabi ng salita ng Diyos ay nahandoon yung pangamba. Nahandun yung takot, so much so na sinabi ng anghel, Mary, huwag kang matakot. Bakit? Dahil nung panahon na yon ay hindi araw-araw may anghel na nagpapakita. Actually, sa pagitan ng Book of Malachi, sa pagitan ng last book of the Bible, Book of Malachi, ng Old Testament, hanggang sa panahon na nagpakita ang anghel kay Zacharias, ay mayroon tinatawag na 400 silent years. Na walang propeta, walang pangitain, walang mensahe mula sa Panginoon. Kaya ang biglang pagpapakita ng anghel ay isang, sabihin natin, literally kagimbal-gimbal.
kagulat-gulat, kamangha-mangha na pangyayari. So nagpakita ang anghel kay Maria at binati siya at sinabi, magalak ka. At nahandoon ang pagkagimbal o pagkagulat ni Maria. She was disturbed and perplexed sapagkat hindi inaasahan. It was just maybe an ordinary day na ginagawa ni Maria ang kanyang gawain sa araw-araw, na maaaring nangangarap siya na isang araw ay darating na si Jose para kunin na siya at sila ay kasal na. Hindi natin alam kung ano ang kanyang ginagawa nung araw na yon. Pero biglang dumating ang anghel at si Mary ay nagulat, so much so na sinabihan siya ng anghel na huwag siyang matakot, at ang mensahe na binigay ng anghel ay hindi mensahe ng kahatulan, kundi mensahe ng magandang at mabuting balita. Ang sabi sa verse 30, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. Or sa English, ang pagkakasabi, and the angel said to her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And that word favor, or sa Tagalog na paglingap, is the Greek word charis. Na yun din yung Greek word ng grace. You have found grace in the eyes of God. So, ibig sabihin, hindi si Mary ay hindi isang napakakarapat-dapat at namumukod-tangi na tao, kundi siya ay nakasumpong ng biyaya mula sa Diyos. Ang pangalawang gusto ko makita ho natin dito sa Kapaskuhan na ito, ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay Diyos na nagliligtas sa pamamagitan ni Jesus. Sapagkat anong sinabi ng anghel kay Maria? Verse 31, at ngayon maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Ang sabi ng anghel, Mary, ikaw ay magbubuntis. Mary, ang magiging anak mo ay isang lalaki. And Mary, huwag ka nang mag-isip ng pangalan. Ito ang pangalan na ibibigay mo sa kanya. Ang pangalan na ibibigay ay Jesus. At tatawagin mo siyang Jesus. Hindi ito basta random name lamang. Kung yung naalala ang kwento sa Matthew chapter 1, kung saan binisita ng anghel si Joseph. Alala niyo yung tagpo? Nakabetroth na, kumbaga sa panahon natin yun, engaged na sila, at nabalitaan ni Joseph, buntis si Maria. Alam ni Joseph na hindi siya. Ang iniisip niya ay hiwalayan na si Maria. Anong ginawa ng Diyos? Sinugo ang anghel kay Joseph at sinabi kay Joseph, Joseph, huwag kang matakot na kunin si Maria na maging iyong asawa sapagkat ang kanyang pinagbubuntis ay sa banal na spirito. At ang sabi ng Panginoon sa verse 21, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Joseph, hindi siya Joseph Jr. Jesus ang itatawag mo sa kanya. At bakit? Anong ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Literally, ang ibig sabihin ng pangalang Jesus or sa Old Testament, Joshua is Savior. Tagapagligtas. At itong anak na ito na ipapanganak ng isang birhen, itong anak na ito na sinabi ng anghel din kay Jose ay tatawaging Jesus. Bakit daw? Sapagkat meron siyang gawain. Ang gawain niya, ang misyon niya ay siya ay magliligtas. Ililigtas niya ang kanyang bayan hindi sa political turmoil. Ililigtas niya ang kanyang bayan hindi sa material na problema. Ililigtas niya ang kanyang bayan hindi sa cancer or AIDS. Ililigtas niya ang kanyang bayan hindi sa global warming o sa mga baluktot na politiko. Mga kapatid, mga kaibigan, ng pangunahing mensahe ng salita ng Diyos ay ito, may dumating na tagapagligtas mula sa mga kasalanan. Amen. Right. Ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Bakit? Dahil ang Diyos ay Diyos na banal at sa kanyang kabanalan at katwiran, dahil siya'y banal, parurusahan niya ang makasalanan. At sino ang makasalanan? Tayong lahat. Sabi nga ho ng isang mangangaral, may problema tayo. May problema tayo. Sabi ng mga tao, anong problema natin? Ang sabi niya, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sabi ng mga nakikinig sa kanya, bakit problema yon? Ang buti pala ng Diyos, bakit problema yon? Walang problema, tayo'y hindi.
Anong gagawin ng mabuting Diyos sa makasalanang tao? Anong gagawin ng mabuting hukom? Listen, anong gagawin ng mabuting hukom sa isang kriminal? Palayain? Parusahan. Ito ang katotohanan, ang naghihintay sa atin sapagkat lahat tayo'y nagkasala, bata man o matanda, lamang simbahan ka man o hindi, nagdadasal ka man gabi-gabi, at maaaring sa tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay mabait na tao, pero hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na sinabi ng salita ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Maaari ka ang pinakababait sa buong bayan na ito, pero meron ka pa rin kasalanan. At ang naghihintay ay ang matuwid na parusa ng Diyos. Kaya tayo nangangailangan ng kaligtasan. Kaya ang ibig sabihin ko ho ay ito, kahit ang tingin mo sa iyong sarili ngayon ay mabait, kailangan mo pa rin ng kaligtasan mula kay Kristo. At as we have said, ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay nagliligtas sa pamamagitan ni Jesus. Ipinadala niya si Kristo, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, isa sa pinakakilalang talata sa buong Biblia, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak o tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo ho, ang Pasko is a rescue mission. Nakakita na kayo minsan yung nagdedrive ko ho, yung anak ko si Timmy patunta sa eskwelahan at may dadaan minsang ambulansya at yung ambulansya ay may wang-wang at magtatanong si Timmy, Daddy, bakit ganon? Bakit ganon? Anong mission ng ambulansya? Sunduin yung may karamdaman at idalin sa ospital. Yun yung mission niya. At minsan, nagdo-joke tayo kapag nagmamadali, may mission. O kung nagmamadaling makauwi. Mga kapatid, nung dumating si Jesus, siya may mission. Hindi magtayo ng kanyang kaharian sa mundo, hindi magtayo ng relihiyon, pangkating relihiyon, kundi ang mission niya, pangunahin ay magligtas. Tatawagin siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi ng mga apostol sa Gawa 4:12 ay walang kaligtasan kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Meron lang daw iisa na ibinigay. Hindi ho marami ang daan patungo sa langit. Hindi pwedeng magkanya-kanya ng daan patungo sa langit. No, meron lamang isang ibinigay. At walang iba kung hindi Kristo. Yes, matindi ang pangako na sino mang sa kanya ay sumasampalataya ay hindi mapapahamak kundi merong buhay na walang hanggan. Pero matindi rin ang babala. Sa John 3 verse 36, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, ang sumasampalataya sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Napakaganda. Kung narito ka ngayon at totoo kang sumasampalataya kay Kristo, kung totoo kang sumasampalataya kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Wala ka na sa dilim at sa parusa, ikaw na ay nasa liwanag at meron ng kapayapaan sa pagitan mo at ng Diyos. Pero hindi doon natapos ang talata. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak o hindi sumasampalataya sa anak ay ano daw? Hindi makakakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya o nananatili sa kanya. Ito yung sinabi natin kanina sa Sunday School, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi baliwala sa Diyos ang pagbaliwala kay Kristo. Hindi baliwala sa Diyos ang pagbaliwala kay Kristo. Kung narito ka ngayon at sinasabi mo sa iyong sarili, wala akong pakialam dyan. Ayoko niyan.
Kung narito ka ngayon at sa isip mo, ayokong seryosohin si Jesus dahil alam mo, pag sineryoso ko si Jesus, maraming magbabago sa buhay ko, marami akong kasalanan na dapat kong iwanan. Alam mo na pag seryoso mo si Jesus, ay ikaw ay dapat lumakad sangayon sa kalooban ng Diyos. May babaguhin ka sa pamilya, may babaguhin ka sa pakikitungo sa iyong asawa, sa iyong magulang, at meron kang babaguhin sa pangarap mo dahil pag totoong sineryoso mo si Jesus, hindi lang siya bahagi ng buhay mo, siya ang buhay mo. That's right. Amen. At merong nandito ngayong umaga na hindi mo pa rin siniseryoso si Kristo. Maaaring nandito ka dahil dinala ka ng magulang mo. Maaaring nandito ka dahil sabi ng mister mo o ng misis mo. Pero hanggang ngayon nagtsatsaga ka lang at wala kang pakialam kay Kristo. Totoo ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi ka makakakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa iyo. Isang nakakatakot na bagay ang sasapitin ng sinuman na hindi tunay na sumasampalataya kay Kristo. At ito ang pangunahing punto ng Kapaskuhan na isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para magligtas ng mga makasalanan. Hindi ito para sa mga handaan lamang. Hindi ito para sa reunion lamang ng pamilya. Hindi ito para sa mga regalo at mga parties at pagkain lamang. Kung yun lamang ang iyong Pasko, you're missing it. That's good. Right. Right. Ang Pasko ito, ang Diyos na banal, ay binigay ang kanyang bugtong na anak para iligtas tayong mga makasalanan. Sana maalala mo yun tuwing Pasko. Sana ang pangunahin mong bigyang pansin ay ang kalagayan mo sa harapan ng banal na Diyos. So number 2, ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay nagliligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Number 3, ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Verse 32, tuloy natin, ang sabi ng anghel kay Maria, siya, yun daw ipapanganak ni Maria, maglilihi ka ng isang lalaki, tatawagin mo siyang Jesus. At ang sabi sa verse 32, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay makahari at sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. At nagkakaisa ang mga Bible teachers, particularly dito sa verse 32 at 33, ay at least merong 5 pangako ang Diyos sa lumang tipan na natupad dito. Siya'y magiging dakila. Ang sabi sa Micah chapter 5 verse 2, at siya'y titindig at pakakainin ng ang kanyang kawan ng lakas ng Panginoon at sa kamahalan ng pangalan ng Panginoong niyang Diyos, at sila'y mananatili sapagkat sa panahong iyon siya'y magiging dakila hanggang sa mga dulo ng lupa. That's a prophecy about the coming Messiah, magiging dakila. Tatawaging anak ng kataasan sa Psalm 2 verse 7. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos, aking sasabihin ng tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak at sa araw na ito kita ay ipinanak. Thou art my beloved, thou art my son. This day I have begotten you. So tatawagin siyang anak ng kataasan, tatawagin siyang anak ng Diyos. Ano pa ang sabi ng anghel? Ibibigay sa kanyang Panginoong Diyos, ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. At siya'y maghahari magpakailanman. At yun ang sinabi sa Isaiah chapter 9 verse 6 at verse 7. Wala tayong oras para tingnan ho yun. Pero verse 7 na lang, basahin natin. Isaiah 9 verse 7. Ang paglago ng kanyang pamamahala at kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at ang kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahon na hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. So and then, nahadun yung paghahari niya sa trono ng David at nahadun yung katuparan na ito'y paghahari na magpakailanman. Hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Daniel chapter 7 verse 14. Again, ang punto sa sinabing ito ng anghel, 5 pangako agad ng Diyos. At ang ibig nating sabihin at makita ho dito, ang Diyos ng Pasko
ay nagpapakita o pinapakita ng Pasko ang pagiging tapat ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tapat. Ang salita ng Diyos ay tapat. Ang salita ng Diyos, gaya na pakita natin a few months ago, ay walang kamalian at ang kanyang salita ay laging matutupad. Ito ang Diyos ng Pasko. Ang Diyos ng Pasko ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya pwede at dapat tayo magtiwala sa Kanya. Kaya ho, isang sampal sa mukha ng Diyos kapag hindi tayo nagtitiwala sa Kanyang salita. Nasubukan nyo na yun sa kaibigan nyo. Sinabi yung kaibigan, hindi, magtiwala ka lang sa akin. Sabi, parang alanganin ako. Grabe ka naman, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi mo ba ako kilala? At siguro kung baliktarin natin, ikaw din, kung mag-alinlangan sa'yo yung kaibigan mo, kung wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ba ako kilala? At mga kapatid, mga kaibigan, ang pangako ng Diyos ay sagana at marami. Wala ba tayong tiwala sa Diyos? Hindi ba natin siya kilala? Na siya ay tapat, na wala siyang pangako, na kailanman napako, na nasa kanya ang lahat ng kaparaanan at kapangyarihan at karapatan, at lahat ng sinabi niya ay mangyayari. Ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. And lastly, dito tayo matatapos sa verse number 37, ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay soberano. Ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay soberano. Verse 37, at sabi ko kanina sa ating introduction, ito ay verse na naabuso ng marami. Sapagkat sa Diyos, ano daw? Walang salitang hindi mangyayari. Sa unang basa, parang medyo iba yata ang translation sa Tagalog. Sa English, for with God, nothing shall be impossible. Actually, yung word na nothing ay pag pinag-aralan nyo sa Greek, ay pwede itong mga hulugan na utterance. Na ibig sabihin, no utterance is impossible. Walang sinabi na hindi mangyayari. At yun yung punto at yun yung tinanslate sa Tagalog, sapagkat sa Diyos, walang salita na hindi mangyayari. Anong ibig sabihin ng anghel kay Maria? Maria, maaaring sa mata mo ay imposible ito. Kaya nga nagtanong si Maria paano mangyayari magbubuntis ako? Wala pa ako nakikilalang lalaki. Now, hindi yun literal na wala siyang kilalang lalaki. Kilala niya sigurado yung tatay niya. Maaaring kilala niya yung mga kapitbahay niya. Pero yung word na kilala doon, it means it's a euphemism na ang ibig sabihin na wala pa siyang sexual na karanasan sa lalaki. At alam ni Maria paano nabubuo ang bata. At ang sabi niya, hindi pa nangyayari yun. Paano ako magdadalang tao? At sinabi ng anghel, ang kapangyarihan ng kataasan ng banal na spirito ay liliniman ka ng spirito at ang pagbubuntis mo ay mula sa Panginoon. Kaya ang ipanganganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. At ang sabi ng anghel kay Maria, yung ang pinsan mo o yung kamag-anak mo si Elizabeth, uy, kilala ko yung si Elizabeth, matanda na yun Kilala ko yung kamag-anak ko si Elizabeth. Baog yun Sabi ng anghel, Maria, si Elizabeth ay buntis. 6 months na. Ibig sabihin, undeniable na. Kitang-kita na. Hindi naman pagkakaila. At ang sabi ng anghel kay Maria, kung sa tingin mo ito'y imposible, yung kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis na. At ang sabi ng anghel kay Maria ito, sapagkat sa Diyos, walang salitang hindi mangyayari. Bakit? Ano ba ang sinabi ng salita ng Diyos? Sa Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah 7 verse 14, ang sabi ng salita ng Diyos ito, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng tanda. At ano yung tanda na ibinigay ng Diyos? Ano yung sign na ibinigay ng Diyos? Narito, isang birhen ang maglilihi. Anong sabi ng Diyos? Isang birhen ang maglilihi. At ang sabi ng anghel kay Maria, pag sinabi ng Diyos, mangyayari. So ang Luke chapter 1 verse 37 ay hindi blank check para sa atin. Ang Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Hindi nagsasabing, kung ano man ang gusto mo, hingin mo sa Diyos dahil walang imposible sa Diyos at ibibigay niya. I-claim mo lang na i-claim. Think positive, bro. Yun lang. At walang imposible sa Diyos.
Madalas ang Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible, ay ginagamit at binabaluktot para sa kalooban ng tao. No? Ang Luke 1:37 ay nagsasabing walang imposible sa Diyos. Pag kalooban niya, pag sinabi niya, mangyayari. Ang itinataas ng Luke chapter 1 verse 4, for with God nothing shall be impossible, ay hindi ang kalooban ng makasalanang tao, kung hindi ang kalooban ng banal at soberanong Diyos. Maria, mukha bang imposible maglilihi ka na ikaw ay isang birhen? For with God nothing shall be impossible. Ito ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos na soberano. At kung kalooban niya ay tutuparin niya. Kung kalooban niya ay mangyayari. Ang Diyos ay hindi katulad ng mga Diyos-Diyosan na may matang hindi nakakakita, may mga bibig na hindi nakakapagsalita, may kamay na walang kayang gawin, may paa pero walang kayang puntahan. Yun ay mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. No! Ang Diyos na gumawa sa tao, ang sabi ng Psalm 115 verse 3, ang aming Diyos ay nasa langit, kanyang ginagawa anuman ang kanyang kagustuhan. Yun ang Diyos ng Biblia. Ang Biblia ay hindi limitado ng tao. Ang Diyos ng Biblia ay hindi kailangan magpaalam sa tao. Ang Diyos ng Biblia ay ang Diyos na soberano. At ito ang pinapakita ng Pasko. Ang Diyos, ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay soberano maging sa maliliit na detalye. Ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay nagliligtas sa pamamagitan ni Jesus. Ang Pasko ay nagpapakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. And lastly, mga kapatid, ang Pasko ay nagpapakita ng pagiging soberano ng Diyos. Ang imposible ay mangyayari kung kalooban ng Panginoon. Maaaring ngayong Kapaskuhan, makakasama natin ang ating mga mahal sa buhay, yes? At maaari meron tayong mga mahal sa buhay na tingin natin, Brother Paul, mukhang imposible. Mukhang imposible silang maligtas. Mukhang imposible silang makinig sa gospel. Mukhang imposible na sila manampalataya kay Kristo. Pero nandoon ang ating pag-asa. Sa Diyos ay walang imposible. So patuloy tayong manalangin. Patuloy natin ibahagi ang Ebanghelyo. Patuloy tayong maging mabuting patotoo. Sa kamag-anak natin, sa sambahayan natin, sa pamilya natin, sa kapitbahay natin. At maaaring itong Kapaskuhan na ito ay maaari tayong gamitin ng Diyos na instrumento para yung tingin nating imposible ay gawin niya. Pwede. Dahil sa Diyos, walang imposible. Let's pray. O naming Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka, purihin ka. Tunay ang Kapaskuhan ay hindi para itaas kami. Hindi para kami ang gawing sentro, kundi, O Diyos, Ikaw ang sentro. At upang maitaas ang iyong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos, sa pwede kaming magpahinga sa katotohanan na Ikaw ang Diyos na soberano. Hindi lamang sa malalaki, kundi maging sa mga detalye at maliliit na mga bagay. Salamat, Panginoon, na pwede kaming magpahinga sa katotohanan na sa iyo ay walang aksidente. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na ultimo yung mahihirap at mabibigat na sandali, Panginoon, ay hindi labas sa iyong makapangyarihang kamay. Salamat, O Diyos, na gumagawa ka sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Salamat din, O Diyos, sa katotohanan na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, na pwede kaming sumandal, pwede kaming tumayo sa mga katotohanan at pangako mo na nababasa namin sa iyong salita. O tulungan mo nawa kaming lalo pang tumiwala. Agaya ng panalangin ng mga apostol, dagdagan mo ang aming pananampalataya sa iyong salita. Sa mga panahon na nandun ang mga alinlangan, sa mga panahon na nahandoon ang mga pagsubok at mabibigat na sandali, Panginoon, tulungan mo kami na bumalik sa iyong salita, pumunta sa iyong mga pangako at dito kami makakuha ng lakas, dito kami makakuha ng kapayapaan, dito kami makakuha ng liwanag sapagkat ikaw, O Diyos, ay tapat sa iyong mga pangako. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na soberano. Na lahat ng bagay, Panginoon, ay hawak mo, na sa iyo ay walang imposible, na kahit ang tingin namin, Panginoon, ay hindi na maaari mangyari, Panginoon, sa kalooban mo
ay ito'y pwedeng mangyari. Kaya, O Diyos, amin pong dinadalangin, lalo na ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa pananampalataya. Ikaw po nawa ang kumilos. Gaya ng aming nabasa kanina sa Sunday School, dumating ang araw na binuksan mo ang puso ng isang babaeng nagngangalang si Lydia. O nawa, O Diyos, gamitin mo ang mga pagsasama-sama ng mga mahal sa buhay upang maipangaral ang iyong ebanghelyo, maibahagi ito ng may pagmamahal at gamitin mo ito upang mabuksan ang puso ng aming mga mahal sa buhay. O Lord, salamat sapagkat ikaw rin ang Diyos na nagliligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Lord, kung kaya't merong Pasko, sapagkat dumating ang iyong bugtong na anak upang magligtas. Kung meron man naririto, Panginoon, na wala pa sa pananampalataya kay Kristo, hindi pa tunay na tumitiwala kay Jesus at kay Jesus lamang, O Diyos, ipakita mo po ang kanyang pagiging makasalanan. Ipakita mo, O Diyos, ang iyong mataas na pamantayan na ikaw ay Diyos na banal, na walang kasalanan, Panginoon, na ikaw ay palulusutin. At gayon din, ipakita mo rin, Panginoon, na si Jesus lamang ang pag-asa. Ang tanging kaparaanan para mapatawad ang mga kasalanan. Ang tanging paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya na namatay sa krus para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay upang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak kundi merong buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan na ito na pinapakita mo sa Kapaskuhan. Pagpalain, ingatan, gamitin mo ang iyong mga katotohanan sa buhay ng iyong mga anak. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.